Flashback. Ilan lang? 4, 5, 6. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. End of flashback. Grabe po itong si Senador Amy Marcos. Kaya sinasabi kong grabe. Kasi until now, inuulit-ulit pa niya na ayaw niya ng impeachment. Eh paano po yung sinasabi ng saligang batas na ang Senado ang siyang merong responsibilidad sa impeachment process? Tapos na ho kasi sa Kongreso yung article of impeachment nasa Senado na. Bakit itong dapat ay Senador Judge ay umuupo sila, dapat magkaroon ng impeachment court at trial? Bakit lagi niya sinasabi hindi daw siya sang-ayon sa impeachment? So ibig sabihin, Senador Amy, tanong lang ito, ayaw mong sundin ang saligang batas? Ayaw mong sumunod sa saligang batas? Dahil ba kaibigan mo ang mga Duterte? Dahil ba kahit nung araw sinasabi mo kahit ka mag-isa ay ipagtatanggol mo ang mga Duterte? So hindi ka senador ng Republika ng Pilipinas. Ang dating ay parang senador ka ng isang pamilya, pamilyang Duterte. Kasi lagi yung pinagtatanggol mo. Paano yung posisyon mo? Senador ka ng Republika ng Pilipinas, dapat senador ka ng mamamayang Pilipino. Hindi senador ng iisang pamilya. On the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna. Ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship Okay over naman. na ba? Or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Wag munang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga. Naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong. Kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya't yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun? BM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera. Madatong yan Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba yan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-IMI solution tayo sa tunay na problema. So, di ba, nadinig na natin mismo kaya Amy Marcos na tumatanaw siya ng utang na loob kay Sara Duterte at dito kay Digong. So, kahit ano gawin ni Digong, kahit na gumawa to ng krimen, hindi po ito papaparusahan nitong si Amy Marcos kasi nga may utang na loob. Yun ang punto Yun ang pinaka gustong ipaintindi sa atin nitong si Amy Marcos. Ayaw niya ng gulo. So kahit anong krimen ang gawin ng mga Duterte, ni Sara o ni Digong, kahit anong paglustay ng pera ng taong bayan ang gawin ni Sara Duterte, kahit anong krimen ang gawin ni Digong, wala pong tayong makukuhang hustisya kung si Amy Marcos ay isang senador or isang magiging mas mataas pa sa senador like vice-presidente or presidente. Mananatili po ang kanyang loyalty sa mga Duterte at hindi po sa taong bayan. Napakadelikado po na maging mas mataas pa sa senador. Kaya wag nating iboto si Amy Marcos. Nakapag-desisyon na ako, hindi ko siya iboboto kasi hindi siya loyal sa taong bayan. Ang loyalty niya ay sa mga Duterte at mananatili yon hanggang sa kanyang huling hininga. Yun ang aking pagkakaintindi. Kaya po, X na sa akin si Amy Marcos. Hindi ko yan sasama sa aking Magic 12. Ayan, linaw-linaw sa saligang batas Impeachment process
exclusive sa Congress at Senate. At pag ang article of impeachment ay nasa Senate na, dapat magkaroon ng trial para bigyan ng pagkakataon. Due process yan na maipresenta ng prosecutor ang mga ebidensya sa kaso, article of impeachment. 7 yan eh. At bigyan din ng pagkakataon ang akusado o ang vice president o impeachable official na ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang due process. Yan ang gusto ni Pangulong Marcos na iyong kapatid, Senador Amy. Rule of law. Eh bakit ayaw mo? Hindi ko talaga maarok. Hindi ko malaman kung anong pinanguhugutan mo. Baka, Amy, hindi mo alam. Yan ang isa siguro sa dahilan kung bakit paulit-ulit sa mga survey, malayo ka sa survey. Minsan papasok ka sa top 10 o top 12, pero madalas wala. At ngayon, inahawa ka na doon sa mga kandidato ng kampo ni Duterte. Lalabas-masok sa survey. Madalas laglag, wala sa survey. Iisa lang ang nakakapasok sa kanila. Karamihan laglag. Kasi nga, identify kayo na senador ng pamilyang Duterte at hindi senador ng Pilipinas sa aking opinion at interpretation. Pero kung nakikita ng taong bayan dahil ikaw ay kapatid ng Pangulo, kung nakikita ng taong bayan na ikaw ay sumusunod sa rule of law, o ikaw ay sumasang-ayon sa sinasabi ng saligang batas, baka makakuha ka ng suporta. Ngayong papalapit ang eleksyon dahil kayo kumakampanya na. Pero kung mananatili kang sasalungat sa rule of law ng Pangulong Marcos, sasalungat sa iyong obligasyon bilang Senator Judge sa impeachment trial, impeachment court, paano ka maintindihan ng botanteng Pilipino dito at sa abroad? Walang personalan, issue lang, Senador. So ito, parang sinasabi na ni Amy Marcos na hindi may impeach si Sara. Hindi mapaparusahan si Sara sa mga ginawa niyang paglustay ng pera ng taong bayan. Yan po ang aking pagkakaintindi dahil nga po sinabi naman ni Amy Marcos na ayaw niya ng impeachment. Diba sinasabi doon daw tayo sa tunay na problema ng bayan. Ano ba ang tunay na problema ng bayan? Korupsyon. Ano ang ginawa ni Sara Duterte? Korupsyon. Anong inaakusa sa kanya? Korupsyon. Kaya mahirap ang buhay ng mga Pilipino dahil sa korupsyon. Ngayon, merong umaaksyon para matapos ang korupsyon dahil sa utang na loob, haharangin ng isang Amy Marcos. Ang aking mga channel ay nakatutok at sumusuporta sa administrasyong ito dahil sumusunod sa batas. Ang hindi susunod sa batas, hindi natin kakampihan yan. Ang sumusuway at nililinlang ang mga Pilipino dahil sa ayaw trabahuhin o gawin ang trabaho, hindi natin kakampihan yan. At Senador Amy, pasintabi na kung mananatili ka na ang tingin mo ang Duterte ang tama, ang Duterte ay huwag usigin, ang Duterte ay huwag isalang sa impeachment, ay maling-mali yan. Gigisingin ko at papaliwanag ko sa lahat ng mga followers, subscriber ko at mga viewers nationwide, worldwide, na ang batas ang dapat mangibabaw. No one is above the law. Hindi pwedeng kampihan, hindi pwedeng utang na loob, hindi pwedeng may kinatatakutan. Kasi kung kayo'y nasa gobyerno, dapat susunod sa batas. Paano susunod at hikayatan nyo ang taong bayang sumunod sa batas kung kayo mismo na dapat nagpapatupad ng batas ay parang umiiwas? Sa aking opinion, parang umiiwas kayo. Kasi sa halip na mag-meeting ang mga senador para pag-usapan ang pagbuo ng impeachment court, may kanya-kanya kayong mga interview at sinasabi nyong ayaw nyo. Kasama pa naman ikaw, Amy, Senator Amy, sa administration candidate dahil sinama ka. Madalas sa speeches ni Pangulong Marcos na iyong kapatid may pitik, may patama, may pasaring laban sa Duterte. Pinapatulan na dahan-dahan ni Pangulong Marcos na iyong kapatid ang mga pamimersonal, pagbatikos ng mga Duterte sa iyong kapatid, sa iyong administrasyon. Pero hindi mo maipagtanggol, sa halip Duterte ka pa rin. Ano yon? Paano ka susuportahan ng botanteng Pilipino? I tell you, hindi lang kay Senador Amy, lahat ng tumatakbong senador, kung sa Duterte lang kayo aasa ng supporters, hindi kayo makakakuha ng enough number para kayo manalong senador. Hindi kayang i-produce ng kampo ng mga Duterte at Duterte team. Kahit pa yung mga vloggers, kahit pa anong gawin ng mga supporters niya, hindi kayo makakapag-produce ng 18 or 17 hanggang 15 million vote para makapaglagay ng maraming senador. Negative yan.
ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority ng mga botante sa buong mundo, yan ang kaya mag-produce ng milyon-milyong vote. Pabor sa mga sumusunod sa rule of law. Pabor sa mga susunod sa mga programa ni Pangulong Marcos. Pabor sa mga susunod sa gusto ng taong bayan, sumunod sa saligang batas at mga batas. Diretsahan lang po tayo sa aking opinyon at paniniwala tungkol dyan. Pero kung lagi kayong susuway, kukontra dahil meron kayong pinoproteksyonan, kukontra dahil meron pinagkakautangan ng loob, kukontra dahil sa paniwala nyong yan ang makakapag-deliver sa inyo ng panalo sa eleksyon, aba, bahala kayo. Negative yan. Nagdudumila ang mga survey, SWS, Okta Research Group, at kung ano-ano pa dyan ng mga nagsusurvey. Hirap pumasok ang hindi susunod sa batas. Hirap pumasok kapag identify na pro-Duterte. Hirap pumasok kapag ayaw ng taong bayan dahil hindi kayo sumasang-ayon sa ginagawa ng gobyerno. Higit sa lahat, kung palagi kayong bumabatikos laban kay Pangulong Marcos sa personal na mga aspeto at iba pang bagay para siraan nating gobyerno, ayaw yan ng mga butanting matitinong Pilipino sa buong mundo. Yan ang totoo. Kaya asahan na natin, malalaglag at malalaglag ang pangsarili ang agenda. Malalaglag sa top 12 na kandidatong senador ang mga namamangka sa ilog na walang tubig. Nakakita ba kayo ng ilog na walang tubig? Namamangka na walang tubig? Delikado yan. Delikado mamangka sa walang tubig. Para kang naglagay ng tulay sa wala namang ilog. Mahirap yon. Sa totoo lang. Di ba? Ang aking mga channel, lalo na ito, MA Pinoy TV, kahit yung Mike Abby Opinions, nakatutok tayo. Walang personalan, issue lang. Opinion lang. Interpretation sa mga nangyayari. Dapat tanggapin nyo itong wake-up call. Hindi nyo tatanggapin kayo pinipersonal o kayo ay tinitira. Hindi ito paninira. Tanggapin nyo ito'y paalaala para makatulong sa inyo. Pero kung hindi nyo iniisip yon, bahala kayo sa buhay nyo. Please like and share ng video ito. Alam nyo, sa totoo lang, yung sinasabing pagpapalibing dito kaya Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, style ni Digong sa totoo lang. Sinabi naman ng Supreme Court na kailangan doon ilibing etong si dating presidente. Ngayon, sinabi lang ni Digong na ginawa niya yan, na ipinalibing kuno sa libingan ng mga bayani, etong si Ferdinand Marcos Sr. dahil nga po gusto niyang makakuha ng suporta mula sa mga loyalista. Dahil yun ang pinakamimithi po ng pamilya Marcos at ng mga loyalista, ang mailibing ang dating presidente doon po sa libingan ng mga bayani. Pero, di ba, nailibing na. Pero wag nating kakalimutan. Ito yata yung ewan ko kung nakarating ba to kay Senator Amy, kasi simula Batanes hanggang Hulo, alam ng mga Pilipino na nagsalita itong si Sara Duterte na huhukayin daw po niya. Huhukayin daw niya ang dating presidente at itatapon daw po doon sa West Philippine Sea. Si Sandro Marcos bilang isang apo, nag-react po dyan at nakaramdam po ng pagkadismaya at nakaramdam din siguro sila ng galit kasi nga po, ang kanilang pinakamamahal na lolo, pinakamamahal na tatay ni PBBM, pagsasalitaan na lamang ng gano'n ng ating vice-presidente. So, wala lang ito kay Amy Marcos dahil sa utang na loob. Kung yung ibang tao nga, di ba, nakaramdam ng hindi maganda dito sa sinabi na ito ni Sara Duterte, what more pa kaya ang isang anak? So, para kay Amy Marcos, wala lang ito. Di ba? Oo nga, hindi natin kailangan magalit, di ba? Siguro, pasensyosa itong si Senator Amy Marcos. Pero di ba, kapag dinadamay na ang ama mo, ibang usapan na yan. Di ba?
ako nga nadismay, ako nga nakaramdam ng pagkainis dahil, dating presidente. At yumao na yan, di ba? Pagsasalitaan ng ganoon. So parang ano yun? Dahil sa sobrang pagtanaw mo ng utang na loob, lahat na lang lulunukin mo, lahat na lang tatanggapin mo sa mga Duterte. Kaipokritohan naman niya. Di ba? Parang ano yun? Mas matimbang ang utang na loob kaysa sa pagiging pamilya ka ng mga Marcos. Di ba po, parang ano yun, mas pinipili mo ang mga Duterte over your kapatid, over your tatay na nakaranas, patay na nakaranas pa ng pambababoy ni Sara Duterte. Ay nako, bulag-bulagan itong si Amy Marcos. So, tignan natin kung hanggang saan dadalhin itong si Amy Marcos ng kanyang pagkahibang sa mga Duterte at kaya ba siyang ipanalo ng mga Duterte? Yan ang malaking tanong. Kaya ba siyang ipanalo ngayong darating na halalan? Ako, nung mga nakaraang araw, nung nakikita kong sumasama siya sa pangangampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, medyo nagpi-50-50 ako na sabi ko, baka iboto ko na. Para sa suporta natin kay PBBM. Pero, dahil sa mga ganitong pagsasalita, ganitong grabing pagtanaw ng utang na loob, kahit na binababoy na ang kanyang ama, kahit na binababoy ang kanyang kapatid, parang ang hirap po sikmuraing iboboto mo yung isang tao na wala sa taong bayan ng loyalty, kundi nasa mga Duterte. Napakahirap po niyan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Pakisupport nyo po ang ating tropa pips, Mike Abe Opinions. Maraming salamat po. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.